Isang buntis ang nasawi sa Davao del Norte nang mabagsakan siya ng pader dahil sa lindol. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagputukan ng mga poste ng kuryente sa barangay Diatagon sa Lianga, Surigao del Sur sa gitna ng magnitude 7.4 na lindol kagabi. Sa takot ng mga residente, kanya-kanya silang pulasan. Pero ang may-ari ng isang tindahang ito sa bayan naman ng San Agustin, napaiyak na lang habang nagbabagsakan ang kanyang mga paninda. Ang malala, sa gitna ng lindol, nabagsakan ng pader ang buntis na si Joy Hemarino na lumabas ng kanilang bahay. Itinakbo pa siya sa ospital pero dead on arrival. Sugatan ang kanyang live-in partner at 7 taong gulang na anak. Si Joy ang nag-iisang napaulat na nasawi dahil sa lindol. 4 ang sugatan habang mahigit 500 pamilya ang apektado. Naibalik na ang kuryente sa lahat ng apektadong lugar pero may 2 tulay na napinsala at pansamantalang nakasara. Ayon sa DND, nasira rin ng ating Doppler radar sa Surigao ang nag-iisang Doppler radar natin sa Eastern Mindanao. Sa ngayon, naka-red alert ang NDRRMC sa Davao at Caraga. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpadala na ng tulong sa mga pamilyang apektado ng lindol. Sinusuri raw ng Department of Public Works and Highways ang Caraga Region habang minomonitor ng FIVOX ang aftershocks. As of 1 p.m., 819 aftershocks na ang naitala ng FIVOX. Meron pa tayong aftershocks na ma-register few days to few weeks after the main shock. If they can see na may crack doon sa bahay nila, huwag muna sila pumasok kasi kung hindi ito nasira during the main shock, baka masira ito kapag may malakas na aftershock. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.